Okay, ako po ay nasa likod bahay ngayon at dito po tahimik. Doon po may nagpatugtog na naman na malakas. So to prevent some copyright claim issues, ako po ay, kasi pagka narinig po yan sa vlog, parang maski pahapyaw lang. Hindi ko lang po alam kung pahapyaw pero basta para wala na pong gulo, wala nang problema na wala akong iniisip na baka pinaghirapan ko i-copyright claim lang or something like that. Okay, so I would like to thank Choria TV. I mean, 15 hours ago, she commented, or he commented, I don't know kung ano po siya, kung siya po ba'y babae o lalaki, no? Pero nakalagay, Choria TV. So, siya po ay, I was about to make a vlog dito po sa kanyang tanong. Sabi niya, pwede po ba kayong gumawa ng, pwede po gumawa kayo kung anong gagawin, referring do sa mga naiwan daw. Kung anong gagawin pag naiwan sa tribulation. Baka gusto mong sabihin pag naiwan sa rapture. Okay? Kasi pag naiwan ka sa rapture, nasa tribulation ka. Hindi ka maiiwan sa tribulation. You're in there. Nandun ka, okay? I mean, kailangan ba mamundok? Saan sila titira? Bukod sa magpapugot, magtatanim na lang ba sa bundok, kuweba? Ano ba sinasabi ng Bible? Okay. Maliwanag po sa Biblia na ang mga maiiwan po sa tribulation at great tribulation ay yung mga hindi naglagak ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, iba't ibang parts po ng mundo po ito. Okay. So, ang maibibigay ko po sa inyo, kasi po sa Bible, may nakalagay po dito sa Bible na yung mga taga-Hudiya, sinasabi, kung nasa bubong, wag nang bababa, di ba? Kumbaga, gawin nyo na yung dapat ninyong gawin. Kasi yung puot ng Antikristo during that time, ipinakita niya na. Actually, yung katanungan mo, applicable yan dito sa second part ng tribulation, 3.5 years na second, yung Great Tribulation. Sapagkat ito po yung time na ang mga Hudyo, during that time, sila po ay tutugisin na po ng Antikristo. Kasi dinisib sila ng Antichrist for the first 3.5 years dahil akala ng mga Hudyong ito, yung Antikristo, yun ang kanilang Mesiyas o Messiah. Parang Savior, something like that. Kaya, ang mangyayari, kapag siya ay pumanik na rin sa templo, nung madalas kong sinasabi sa inyo, yung tinatawag na paglapastangan na walang pangalawa, no? Siya po ay magsasabi at magtatanyag sa kanyang sarili na Diyos. I am God, sasabihin niya, and the Almighty God. Siyempre maraming Hudyo ang aayaw din Aayawan nila dahil unang-una, ang mga Hudyo po, maski naiwan sila sa tribulation, marami dyan talaga nagmamahal sa Panginoon. Kaya lang, hindi nga lang nila tinatanggap si Jesus as the Messiah. Actually po si Jesus po, Jewish Messiah talaga yan, kung tutuusin. Pero dahil nireject siya ng mga Hudyo, nabuksan po ang pintuan ng biyaya sa mga Gentiles. Kaya mas maraming nagmamahal kay Jesus na mga Gentile na katulad natin kaysa sa mga Hudyo. Amen. Pero sabi ko po sa inyo, yung katanungan niya nitong si Choria TV, okay, ano ba ang gagawin ng mga Hudyo, ng mga maiiwan? Sabi ng Bible, yung mga nasa Hudiya, wag nang ganito ganyan, wag nang bababa sa bubong, kung nandiyan, basta gawin nyo na yung dapat gawin. Okay, yung nasa litrato po, yan po ang Petra. Ang Petra po ay lugar, I think meron din lugar na Bostra or something. Yan po ay nandyan po napuntahan po yan ng akin tiyahin nung pumunta po siya sa Jerusalem some years back sa Israel. So yan po, ang sabi niya, yung lugar na yan, mag-research din po kayo mamaya. Yung place na yan sa Google, tingnan nyo rin po. At yung pong place na yan ay napaka-tibay. Mga mabato po yan, puro bato po yan. At ang papasok lamang dyan, isang sasakyan na maliit. Sa bawat pintuan yan. Kaya pag nasa loob ka po niyan, bulubundukin yan na napakalaki na parang may mga iskinita siyang maliliit. Kaya dyan po makakapagtago yung mga Hudyo na maiiwan sa rapture. Kasi papatugis na po sila Antikristo. Ang gagawin po nila, may mga kuweba-kuweba dyan, mga kuwebang maliliit. Hindi sila matutuntun po dyan. Dahil ang kuweba po yan ay lubhang napaka tibay. At the same time, hindi papasok dyan ang mga tangke. At isa pa pangako ng Biblia, iingatan niya ang mga Hudyo during that time.
Yung Jacob's trouble, tribulation yon. Iingatan niya sila. Kaya may pangako po ang Panginoong Jesucristo diyan sa mga Jews. 'Di ba? So, kung tatanungin naman ako yung mga taga-ibang parts ng mundo, abay marami pong mamamatay. Maraming mamamatay sapagkat nuclear war na yan. Kaya ang mga Hudyo naman, mas nagno-nuclear war, safe sila rito eh. Dito sa Bosra, o should I say, ito sa Petra eh. Safe sila dyan eh. Dyan sa loob niyan, safe po sila. Maniwala kayo sa akin dahil napakatibay po niya. Napakaganda raw sa personal niyang kanuntiyahin ko. Ang ganda niyan. May mga litrato siya dyan eh. Beautiful, beautiful place, sabi niya. Ang ganda. Pumasok po sila sa loob. May mga, pumasok din sila sa mga kuweba, tinignan nila. Sabi nga niya ay hindi sila matutunto ng Antichrist nga doon, sabi niya. Talagang yan, prepare ni Lord yan for that purpose. Ngayon, yung mga sa ibang parts ng mundo, I believe maraming mamamatay na mga Gentiles, na mga naiwan sa rapture. Dahil world war na yan, at the same time, nuclear war, marami pang malalakas na lindol, mga tsunami, yes, maraming mamamatay. Kaya may mga tanong po sa akin dito, paano ito ito po, paano kung namatay daw kasi hindi ba ang purpose in order na maligtas ang tao during the time of tribulation at great tribulation, kailangan mapugutan mapugutan ng ulo. Pero paano pagka inabutan ng kamatayan before yung season ng pagpapapugot na which is magtutupad pa after 3.5 years? Paano pag namatay daw sila nung before that, no? At hindi sila napugutan? Well, ito pong gusto ko sabihin, no salvation. Sapagkat ang salvation during the tribulation and great tribulation, makinig po mabuti, ay tanging sa pagpapapugot lang ng ulo. Actually, sa great tribulation papasok yung salvation ng tribulation. Pagpapapugot ng ulo. Dahil, yan ang sabi ng Bible, without the shedding of blood, there will be no remission of sins. At yan po ay applicable Old Testament, New Covenant, at pag natapos ang New Covenant, panibagong Covenant, yan po yung masaklap na covenant yan. Actually, hindi na po covenant yan eh. Isa lang po yung pace ng mundo na should I say na talagang tapos na po yung church age. Ayun ang gusto ko sabihin, tapos na ang church age yan, tapos na ang grace dyan. So, kailangan meron kang faith kay Jesus, which is good, very true. Pero, yung dugo mo, yun na ibububo. Dahil hindi na, tapos na yung church age, yung grace age. Kaya ang pinaka-the best na maligtas itong panahon natin ngayon. Diba? Kasi tingnan niya, ibalik natin sa Old Testament. No Old Testament, naliligtas sa mga tao dahil sa dugo ng mga hayop, dugo ng mga bulls, dugo ng mga, sheep, mga tupa. O kung ano na pa mga hayop ba na kanilang pwedeng i-offer sa temple. And then yung pinaka-high priest, siya ang mag-check doon sa animal. And then, kung nakita niyang blame, should I say, ito po ay walang mga, mga ispat-ispat o mga dumi-dumi o mga galis-galis yung inoffer na hayop at malinis yan, klaro yan o lalabas yung high priest, sabihin niya, okay, clear ka sa kasalanan mo, good for 1 year. 1 year lang pong tinatagal noon. And then, after 1 year, kailangan siyang bumalik, mag-offer uli ng sacrifices para sa sins. Ganyan po yan, continually po yan, nag-continue yan hanggang dumating ang totoong Lamb of God. Na ngayon, siya na ang Lamb on the throne, the Lord Jesus Christ Himself. Palakpakan natin si Jesus. So, nagawa ni Jesus yon once for all time. Nung siya ay nakapako sa cross, sinabi niya, it is finished. Tetelestai in Greek. Naganap na in Tagalog. Okay. May mga nagsasabi ito, no? I-debunk ko sila. Ay, laging grace yan. May nakausap ako, gumanon agad sa akin. Hindi pwedeng hindi grace yan. Grace pa rin sa tribulation. Ako, sigurado ka? Sabi ko sa kanya, alam mo, ako sa kanyang ganon, merong mga programa ang Diyos, no, mga covenants na tinatawag. At talagang nandyan yan sa kanyang scripture, sa Bible. Kaya lang, kailangan i-rightly divide po ninyo, sinabi ko. Paano ibig sabihin wala nang biyaya, no? Aba, may biyaya pa rin noon. Alam po ba ninyo, hindi ba naiwan, makinig po mabuti, naiwan na nga sila dito sa tribulation, makinig po, naiwan na sila ng rapture. Nahawa ko doon sa nag-comment, naiwan doon sa tribulation. Naiwan sa rapture. Naiwan na sila sa rapture, pasok na sila sa tribulation at great tribulation, still may chance pa rin silang maligtas. Nga lang, magpapapugot sila ng kanilang mga ulo.
Kaya ang buti pa rin ng Panginoon, hindi siya nagtanggal ng option. Kaya ang sabi ng Biblia, pagkatapos nung mapuksa niya ang Antikristo at ang false prophet, di ba? Yung mga pinugutan ng ulo na yan ay bubuhayin at papasok tayong sabay-sabay sa millennial reign ni Jesus dito po sa Israel, sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang bait ng Panginoon, grace pa rin yun. Di ba? Sila ang pasaway nitong church age. Ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Libre ang kaligtasan. Ayaw nilang sundin si Jesus. Masyado silang, dito sila sa mundong ibabaw. Ito ang kanilang gusto. Naiwan ngayon sila dito. Hindi ba kung tutusin, dapat wala ng pag-asa yung mga naiwan? Pero hindi. Nag-provide pa rin ang Panginoon ng pag-asa. Papugot nga lang sila. Hindi na pwede yung tanggapin si Jesus as Lord and Savior, ligtas na. Hindi, tapos na po yun. Tapos na po ang church age. Ayan po yung tinatawag na covenantal times. Tapos na po yun. Tapos na po yun. So during that time, maski sabihin, magpapapugod sila ng ulo para makapunta sa langit, ay grace pa rin yun. Hindi nagtanggal ng option ng Panginoon. Ang buti ng Panginoon. Isipin niyo po yan. Samantalang dati, ewan ko may na-encounter ako nagtuturo. Sa tribulation, wala nang pag-asa. Pag naiwan ka, yari ka, babay na. No. Meron pa rin pong pag-asa. Papugot nga lang. Di ba? Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kaya mabuti pa rin ang Panginoon maski sa tribulation. Maski sabihin mo, nagpapugot sila ng kanilang mga ulo, mabuti pa rin ang Diyos dahil tignan nyo, may chance pa rin sila. Binigyan pa rin sila ng tsansa. Di ba? Grace pa rin yun. Hindi natanggal ang grace. Kasi ang gusto nilang ipasok, yung grace tulad ngayon na church age, tanggapin si Jesus at maliligtas. Hindi na po pwede yun noon dahil tapos na po yun. Alam nyo, pagpasok po ng rapture, at lumabas ang Antikristo, ang Antichrist, at nakipag-peace treaty na po ito sa Jerusalem, sa Israel, the moment na pinirmahan niya ang peace treaty, pasok na po ang 7 years of tribulation. Yung first 3.5 years, ulitin ko po, medyo good looking si Antikristo dyan. Medyo pogi point siya. Hinahangaan siya, sisikat siya, blah blah blah, etc. etc. Pero dun sa second part ng tribulation, ang bangis niya, ilalabas niya. Yung totoong kulay niya, ilalabas niya na. Nakakatakot talaga. Pero ang Panginoon, meron pa rin way para maligtas ang tao. Faith in Jesus plus magpapugot ng ulo. Di ba? Mabuti pa rin ang Diyos. Hindi nagbago ang kabutihan niya. Kung makikinig ito sa mga nangangaral, wala na pag-asa sa tribulation. Wala na, mapapahamak na. Wala, hindi na po ganun. Wala po yun. Kung ganun din, gunawin na lang sana. May pag-asa po Kaya lang, magpapugot lang sila ng kanilang mga ulo. Again, doon sa tanong mo, Chori, Chorya ba to? Teka. Good yung tanong mo. Hindi naman, yan, teka. So, doon sa tanong niya na magtatanim ba sila sa bundok? Yung mga hindi ko po alam ang gagawin nila sa bundok. Pero nasa Petra po sila, magtatago sila. Siguro gagawa sila ng paraan para makasurvive, para makakain, no? Kuweba, tama ka dito. Kuweba nga ang tinaguan nila. At anong sinasabi ng Bible, sinabi ko na. Tutugisin sila ng Antichrist. Pero the moment na helpless na sila, ayan na, darating na ang kanilang tagapagligtas si Jesus. Amen? At yung Antikristo at ang false prophet itatapon na po sa dagat-dagatang apoy. Ito po yung Gihina. Gihina hell, sila po ang buena mano doon ng mga tao. Ang Antichrist at ang false prophet. Mauuna pa sila kay Satan, kay Satanas. Yun po ang mangyayari. So, pinipreach ko to, nakakaawa yung mga naiwan. Sobrang nakakaawa. Alam nyo, pero pasalamatan tayo, hindi natin aabutan yun. Dahil yun po ay sobrang kapighatian na hindi pa naranasan ng mundo at kahit kailan pa man ay hindi na mararanasan. Kaya kung kayo ay hindi pa naman subscriber din sa channel na ito, so subscribe, like, share. Share Jesus is love is grace. Bye-bye!